Dante, saan ba nag-ugat ang kasong ito ni Badoy at may reaksyon na ba dito ang dating opisyal? Magandang tanghali, Ella. Ito ay nag-ugat sa naging pahayag o pagbabanta ni Badoy laban sa isang judge sa Maynila na si Marlo Magdusa Malagar. Sa isa sa mga social media post ni Badoy, sinabi nito na kung papatayin niya ang huwes, alinsunod sa kanyang paniniwalang politikal, ang lahat ng kaalyado ng CPP, NPA, NDF ay dapat ding mapatay dahil walang pinag-iba ang isang miyembro ng CPP, NPA, NDF at ang kanilang mga kaibigan. Dapat maging lenient o maluwag din anya ang korte sa kanya. Maliwanag ni Badoy, hindi niya pinagbantaan ang judge dahil ang kanyang ginawa ay hypothetical syllogism o paraan ng pangangatwiran. Si Judge Malagar ang nag-dismiss sa petisyon ng Department of Justice o DOJ na layong ideklarang terorista ang Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. Kaugnay nito sa inilabas na desisyon ng Supreme Court, hinatulang guilty o nagkasala si dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC spokesperson Undersecretary Lorraine Badoy ng indirect contempt o hindi paggalang sa desisyon ng hukuman. Pinagbabayad ng korte si Badoy ng 30,000 pesos bilang multa. Sinabi ng korte na ang naging pahayag ni Badoy laban sa judge ay hindi maipukonsiderang light o magaan. Hindi rin daw objective criticism sa desisyon ang ginawa ni Badoy, kundi malinaw na deklarasyon na ang korte ay personally motivated na papaboran ang CPP-NPA o ang nanalong party. Sa mensahe, Ella, ni Badoy na ipinadala sa UNTV, sinabi nitong siya ay maglalabas ng opisyal na pahayag kaugnay sa naging desisyon ng Korte Suprema. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.